Bigyan po natin ang pinakamalakas sa palakpak ang ating Panginoon sa gabi. At batiin natin ang ating mga katabi na sabihin natin walang imposible sa ating Diyos. At tayo yung bakit lang may galak. Pero walang
Tayong lahat may manalangin. Ama namin nasa langit, sa makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa gabing ito na iyo pong italaga upang ang iyo pong iglesia ay tunay naman na marinig ang iyo pong tinig. Pinapasalamatan namin, Panginoong Jesus, sapagkat hindi mo ginawang lihim ang iyo pong salita, bagkus ito po inyo pong inilahad bilang katotohanan sa inyo pong iglesia. Dalangin po namin, Panginoon, na kami po inyo pong marapatin na maging aming mga puso, maging mainam na taniman ng iyo pong salita. Dalangin po namin, Panginoon, na ikaw mismo ang tunay na aming makilala sa pamamagitan ng iyo pong katotohanan. Dalangin po namin, Panginoon, ang aming pagsasama-samang ito ay maging ayon sa iyo pong kulatian at sa iyo pong lubusan na mahabag. Nahihiyahan po namin, Panginoon, ang pagkilos ng iyo pong banal na Espiritu upang kami, Panginoon, ay tunay na magkaroon ng kalayaan, maganap sa amin ng kalayaan sa pamamagitan ng katotohanan. Dalangin din po namin, Panginoon, ang lahat po ng mga pagpapalang ito, nawa patuloy niyo pong gamitin ito sa iyo pong iglesia, gamitin niyo po itong malaya sa inyo pong mga ministeryo. Kinikilala po namin, Panginoon, ang lahat ng ito ay mula po sa iyo at kami lubusan naman na nagpapasalamat sapagkat lahat ng bagay ginawa mo upang sa aming kabutihan. Muli kami, Ama, na nagpapasalamat at pinapasalamatan namin ang iyo pong pag-ibig at ikaw nawa ang tunay na manawalhati. Muli po namin itong binabalik ang papuri pagsamba sa iyo pong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa lahat. Ako po ay naatasan po nating pastor na mangaral sa gabing ito sapagkat po ang ating pastor ay naparoon po ngayon sa lugar po ng Nueva Ecija po. Akala ko po talaga, hindi po ako kasi ang in-expect ko po talaga si Nanay Elsa po mangangaral. Pero last week pa po ako nasabihan ni pastor. Sige po. Sa gabing ito, gusto ko po, bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral, gusto ko pong tanungin kung minsan po ba sa ating panalangin o sa ating mga bibig ay nasabi na natin kung loloobin ng Panginoon. If God is willing. Sa isang banda po kasi, actually, meron po talaga akong handa na gusto po sanang pag-aralan natin sabay-sabay. Pero pagdating ko po sa bahay kanina, nagkaroon po ko ng ibang pagtanggap kanina sa ng salita ng Panginoon. At gusto ko po ito sama-sama po nating basahin. Mula po sa libro ng Lucas, chapter 5, Lucas chapter 8, verse 40 hanggang 56 po. Lucas chapter 8, verse 40 hanggang 56. English po yung aking Bible, kaya hingin ko po ang lahat na sabay-sabay po natin itong basahin. Mula po sa verse 40, sabay-sabay po.
Now, when Jesus returned, the crowd welcomed him, for they were expecting him. Then a man named Jairus, a ruler of the synagogue, came and fell at Jesus' feet, pleading to with him to come to a girl about 12. Besides, as Jesus was on his way, the crowd almost came, and a woman was there who has been subject to bleeding for 12 years, and no one could heal her. So she came up behind him and touched the edge of his belt, and immediately her bleeding stopped. "Who touched me?" Jesus asked. And when they all denied it, Peter said, "Master, the people are crowding and pressing against you." But Jesus said, "Someone touched me, and I know the power has gone from me." Then the woman, seeing that she could not go unnoticed, she came trembling and fell at his feet. In the presence of the people, she told why she had touched him and how she had been healed. Then he said to her, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace." While Jesus was still speaking, Jesus came to the house of Jairus, the synagogue ruler. "Your daughter is dead," he said. "Then bother the teacher." Hearing this, Jesus said to Jairus, "Don't be afraid. Just believe, and she will be healed." Then he arrived in the house of Jairus, and he did not let anyone go in except Peter, John, and James, and others. Meanwhile, all the people were wailing and mourning for her. "Stop wailing," Jesus said. "She is not dead, but asleep." They laughed at him, knowing what she was dead. But he took her by the hand and said, "My child, get up." Her spirit returned, and at once she was dead. Then Jesus told her to get into the airport Amen. Ang ating pong pag-aaral ngayon ay tungkol sa if God is willing. Alam niyo po, sa isang banda, naging misteryo sa akin ang panalangin ng if God is willing. Ako rin po, nananalangin ako na kapag sinasabi ko, "Panginoon, kung iyong kalooban, kung iyong kalooban." Pero, sa isang banda, nagtataka ako, bakit nagkakaroon ako ng dalawang isip? Una, sinasabi ko talaga, kung iyong kalooban. Pero sa isang banda, parang may parte sa akin na nagsasabi, baka pag hindi naman nangyari, hindi talaga kalooban ng Panginoon. Alam niyo po, nagkaroon ako ng masasabi na hindi tunay na pagkilala doon sa sinasabi nating pananampalataya na kung luluubin ng Panginoon, if God is willing. Alam niyo po, ang ating pong talatang pinag-aaralan ay mula o buhay ng dalawang nakasangkong sa ating Panginoon. Ang kwentong ito, ang patutuong ito sa buhay ni Jairo at saka doon sa babaeng dinudugo ay naisulat maging sa libro ng Mateo, maging sa libro ng Marcos. Alam niyo po, doon sa Mateo, sinabi niya, unahin muna natin pong kilalanin si Jairo. Sinabi doon, then a man named Jairo, a ruler of synagogue, came and fell at his feet, pleading. Sinabi niya, "Panginoon, Guro, ang aking anak ay malapit na mamatay o halos mamatay ng aking anak. Kailangan niyo pong sumama po kayo sa akin." Pinapamanhik ni Jairo ang Panginoong Jesus ay sumama doon sa kanyang bahay sapagkat
ang kanyang anak ay malapit nang mamatay. Alam niyo po, hindi po basta-bastang individual si Jairo. Si Jairo po, masasabi natin, bagamat hindi po naisulat, pero sa Biblia po, ang mga synagogue ruler, o tinatawag na tagapamuno ng sinagoga, ay tinuturing kabilang sa mga Pariseyo. Sapagkat yung mga Pariseyo, halos karamihan sila lang po yung tinatawag na tagapinuno ng isang sinagoga. Alam po natin yung sinagoga ay isang bahay panambahan sa panahon ng ating Panginoon kung saan pinahalagaan ang kautusan. Pero sa isang banda, si Jairo, bagamat siya ay tinuturing na pinuno ng isang sinagoga, ay lumapit siya sa Panginoon. Hindi lamang siya basta lumapit, siya ay nagpatirapapa sa kanyang paanan at hiningi, Panginoon, sumama po kayo sa akin sapagkat ang 12 anyos kong babaeng anak ay halos mamatay na. Ano pong problema ni Jairo? Halos mamatay na ang kanyang anak na babae na 12 anyos pa lang. Actually, dito kasi sa binasa natin, was dying. Ibig sabihin, pag was dying, halos wala nang habuhay talaga. Wala nang chance, bababa na sa 50-50 chance. Mabuhay pang kanyang anak. Pero sa patutungan ni Matthew at saka ni Marcos, sinabi doon sa Matthew, sa libro ng Matthew, sinabi niya ni Jairo, my daughter is dead. Yun po yung pakiramdam ni Jairo. Alam po niya na bagamat siya isang pinuno ng sinagoga, lumapit siya sa Panginoon sapagkat pinahalaga niya ang buhay ng kanyang anak. Isipin na lamang po natin yung punto na yung katayuan ni Jairo. Hindi ko po alam, pero ako po'y namatayan na po ng aking nanay. Yung sa punto na nakita ko po yung nanay ko na mamamatay na, masakit po sa pakiramdam. At hindi ka makakapag-isip ng may kalma ang iyong puso, masakit. Si Jairo, lumapit pa siya sa Panginoon. Ginawa niya, iniwan pa niya yung anak niya, halos mamatay na, at pinuntahan niya ang Panginoon. Habang papunta niya sa Panginoon, hindi iniisip ni Jairo, marahil. Hindi niya iniisip na patay na anak ko. Pag lumalabas ako dito, patay na talaga ang anak ko. Ang iniisip ni Jairo, kailangan niya masampungan ng Panginoon kasi alam niya na pwede niyang ipanumbalik ng Panginoon ang kalagayan, ng magandang kalagayan ng kanyang kalusugan ng kanyang anak. Iniisip ko nga po noon, sabi ko, si Jairo, synagogue ruler. Alam niyo po ba, sa libro ng Mateo, sinabi doon, tingnan po natin, sa libro ng Mateo, chapter 4, verse 23, sinabi doon, Jesus went throughout Galilee, teaching in the synagogue, preaching the good news of the kingdom, healing every disease and the sickness of the people. Marami, narinig siguro ni Jairo yung patotoo tungkol sa pagpapagaling ng Panginoong Hesus. Pero, doon sa libro ng 1, alam niyo po ba, nung hulihin ang Panginoong Hesus, so pinahuli ng mga Pariseyo ang Panginoong Hesus sa mga temple court, doon sa chapter 8, sinabi ng mga Pariseyo, sinabi ng mga Pariseyo doon sa mga sundalo na kanilang inutusan, doon sa John chapter 5, verse 45, sinabi nila, finally, the temple guards went back to the chief priests and Pharisees who asked them, why you didn't bring him in? At sinabi doon sa 46, no one has ever spoke the way this man does. Tapos sinabi doon sa 47, 47, 40, hanggang 49, sabay-sabay nga po natin basahin. John 7, 47, 49, sabay-sabay po. John 7, 47 hanggang 49, sabay-sabay po. 1, 2, 3. Sinapunta sila ng mga Pariseo, kayo magdamahan ng aking ilaw. Sumampalataya sa kanya ang sinuman sa mga pintuno o sinuman sa mga Pariseo. Tatawa ang karamihan nito na hindi nakakalam ang kautusan ay sinumpa. Amen. Sa tagpong
taong ito, wala man isa sa mga Pariseo o sa mga synagogue ruler ang naniniwala sa Panginoon. Gusto nga nilang ipahuli ang Panginoong Hesus nang nangangaral siya ng mabuting balita tungkol sa karya ng Panginoon. At sinabi nila, wala. Bakit? May naniniwala ba sa mga Pariseo o sa mga leader tungkol sa Kanya? Ang sinabi pa ng mga Pariseo, kundi ang naniniwala sa Kanya ang mga taong walang alam at lubog sa kasalanan. Alam niyo po, kung titingnan natin, napakahirap ng sitwasyon ni Jairo. Una, Pariseo siya at wala pang isang naniniwalang Pariseo sa Panginoon. Kaya, nung iniwan niya ang kanyang anak na halos patay na, iniwanan niya ang kanyang pagiging Pariseo, iniwanan niya ang pagiging pinuno ng isang sinagoga, at nagpatira pa siya sa Panginoon. Anong hiling ni Jairo? Panginoon, pumunta po kayo doon sa aming tahanan, sapagkat ang aking anak na babae ay halos mamatay na. Kung tutuloyin po natin yung binasa natin, pagtapos po ng tagpo na yun, sabi ng Panginoon, halika, paroroon ako sa iyong tahanan. Ang ginawa ni Jairo, kasama ng disipulo ng Panginoon, pupunta sila doon sa bahay ni Jairo. Pero, may nadaanan pa sila. Sinabi doon, habang papunta sila doon sa bahay ni Jairo, sa verse, sa Lucas chapter 5, Lucas chapter 8, sinabi doon, as Jesus was on his way, the crowds almost crushed him, and a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. Habang paparoon ng Panginoong Hesus, kasama si Jairo, kasama kanyang mga disipulo, nasumpungan nila ang maraming mga tao. Isipin na lang natin, halimbawa kayo si Jairo. Tapos dumaan pa kayo sa napakaraming tao. Mamamatay na ngayong anak mo. Ano kayang gagawin niyo po? Baka ako sabihin ko, naku naman, ba't dito pa tayo dumaan? Alam niyo po ba kapag emergency na, nakakita na po ba kayo sa sasakyan na bumubusina ng marami? Huwag niyo pong harangan ng kanilang daan kasi pagkat emergency yun. Hindi po yung basta-basta na bumibusina lang sila na walang dahilan. Di ba kapag emergency po, gusto natin lahat mabilisan? Kaya nga yung mga emergency na sasakyan, kasi gusto nila makadaan kagad. Ang problema nun, si Jairo napadaan pa kasama ang Panginoon doon sa maraming mga tao. At anong ginagawa ng mga tao? Nagsusumpungan sila sapagkat gusto nilang makita o gusto nilang makasama ang Panginoon. Dahil marahil gusto nilang magpagaling. Si Jairo nga si Jairo, kung iisipin natin lahat tayo, kung tayo si Jairo, baka sabihin natin, Panginoon, dito na tayo magdaan. Dito na tayo, walang tao. O baka naman sabihin pa natin sa mga disipulo, bakit dito niyo pa kasi pinadaan ng Panginoon? Ang daming tao. Mamamatay na yung anak ko. Pero anong ginawa? Di ba sa kabila ng daming tao, may isang babae doon na dinudugo ng 12 years. Alam niyo po, hindi ko po kasi maintindihan yung dinudugo ng 12 years. Ako po'y lalaki. At hindi ko po, iniisip ko, ito ba ay sugat? Pero yung tinignan ko po doon kanina kay Google, meron po pala talagang sakit ang isang babae na maaari siyang duguin sa kanya pong parang pong monthly dalaw, pero hindi po monthly dalaw. Ang sakit na ito ay araw-araw lumalabas ng dugo. Sabi ko noon, yung tinignan ko, yung sakit na ito, hindi lang pala basta kaunting dugo. Maraming lumalabas na dugo sa babae. Hindi ito yung katulad ng buwan ng dalaw ng regular na dalaw ng babae. Pero ito isang karamdaman. At mahigit sa lahat, 12 years na itong nasa babae. Alam niyo po, iniisip ko nung kanina, ang daming tao.
Tapos yung babae, dinudugo. Naisip ko naalala ko yung dating naibahagi ng ating iglesia. Yung sinabi doon na, yung babae na yun, hindi basta-basta. Kasi siya nga dinudugo, anong amoy niya? Malangsa. Naalala ko yung tinuro nung panahon na, yung babae na yun, malangsa, nangihina. Kaya nga, di ba, marami sa ating mga napapanood na mga palabas tungkol sa tagpong ito, ang babae lagi nakaluhod. Di ba? Yung gumagapang. Kasi nga, nakakapanghina ang kalagayan ng babaeng ito. At sininisip ko noon, malangsa siya, ayaw ng tao na dumikit sa kanya. At sabi natin, nangihina ba talaga siya? Kaya gusto niyang abutin. Anong sabi niya? Yung narinig niya ang Panginoon dumarating, ang gusto niya gawin, hawakan ng laylayan ng damit ng Panginoon. Gusto ko pong tanungin kayo, bakit po ang gusto ng babae hawakan yung laylayan ng damit ng Panginoon? Bakit hindi niya gustong hawakan ng Panginoon sa kamay, sa braso, sa buhok? Bakit po? Bakit po sa laylayan? Hindi karapat-dapat? Ano pa pong dahilan? Alam niyo po ba, kung babalikan natin sa panahon ng mga Israelita, kapag ang babae mayroong monthly na dalaw, ano pong turing sa kanila? Marumi. Ano man hawakan ng babaeng may monthly na dalaw, ano pong katumbas nun? Magiging marumi. Kaya pala gustong hawakan ng babae yung laylayan kasi ayaw niyang maging marumi ang Panginoon. Ang problema, yung mga tao, alam yung babae na siya ay dinudugo. Kaya nga, kahit na sinabi ng talata, kung sinabi ng babae, kung mahawakan ko lang ang kanyang laylayan, gagaling ako. Ang problema, yung mga tao. Kasi, sa tingin nyo ba, may kalayaan yung babae na hawakan yung Panginoon? Sasabihin sa kanya ng mga tao, oy! Dinudugo yan. Ibig sabihin, lumalayo yung mga tao. Kasi ayaw nila maituring na marumi. At nung sinabi ng babae, mahawakan ko lang ang laylayan ng kanyang damit, ako'y gagaling. If God is willing. Yun ba ang kanyang panalangin? Alam niyo po, sa tagpong ito, kahit maraming tao, lumapit siya sa Panginoon, hinawakan niya yung laylayan, kasi iniisip niya, pag hinawakan ko ang Panginoon sa kamay, baka siya'y maging unclean. Pag hinawakan ko ang Panginoon sa kanyang braso, baka siya maging unclean. Kaya sa laylayan lang. Kaya nahawakan niya yung laylayan, ano po nangyari? Nagkaroon siya ng kagalingan sa mismong sandaling iyon. At naranasan ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon, sinong humawak sa akin? Meron akong kapangyarihan na naranasan lumabas sa akin. Ano pong sabi? Wala pong ni isa sa kanilang umimik. Kaya nga sabi ng mga disipulo, Guro, Panginoon, napakarami pong na tao. Ang daming tao. Alam niyo po ba kung gaano karaming tao? Ang sumusunod sa ating Panginoong Hesus, 1,000. Hindi lang 20, 30. Hindi yun maraming tao. Sabi ng mga disipulo, Panginoon, ang dami pong tao at tinatanong niyo kung sinong humawak sa inyo? Sa tingin niyo po, marami kayang humawak sa Panginoon? Sa tingin ko, maraming humawak sa Panginoon. Marami, kasi nagtutulakan nga sila eh. Gusto na lang makalapit sa Panginoon. At sinabi ng Panginoon, hindi. Dahil mayroong kapangyarihan, lumabas sa akin. Ang tanong ko po, yung laylayan ba ng damit ng Panginoon may kapangyarihan? Wala. Anong klaseng kapangyarihan po ang doon lumabas at naranasan ng Panginoon? Kagalingan? Ano po? Kung kagalingan yung kapangyarihan ng Panginoon,
marami ng kapangyarihan siyang lumabas. At sinabi niya din sana sa mga pinagaling niya, may kapangyarihan akong lumabas. Pero hindi po. Doon sa tagpong ito, ang sinasabi ng Panginoon, mayroon siyang naranasang mananampalataya. Sa dami-dami ng mga tao na yun, ang naranasan ng Panginoon, isang pananampalataya. At mula pa doon sa babaeng marumi na itinuturing. At sinabi nga ng babae, at sinabi ng Panginoon, kung sino man ang humawak sa akin, siya ay lumantad, humarap. At anong ginawa ng babae? Nagpatira pa siya. At sinabi niya, Panginoon, ako po yung humawak sa inyo. Isinalaysay ng babae kung bakit siya humawak sa Panginoon. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, sa unang-unang pagkakataon, daughter. Sinabi niya doon, daughter, your faith has healed you. Go in peace. Bakit tinawag ng Panginoong Jesus, daughter? At bakit na sinabi niya na ayon sa iyong pananampalataya, ikay gumaling, at ngayon, ikay pumayapa? Sinabi ng Panginoon, ang sino mang nananampalataya sa Kanya, ay tinuturing niyang, anak, ama, o anak, ina, kapatid. Pero alam niyo po ba na napakalaga doon sa babae na yun? Dahil sa buong buhay niya, sa 12 years na siyang merong karamdaman, itinuturing siya ng taong bayan na marumi. Walang gustong humawak sa kanya. Walang gustong kumausap sa kanya. Pero sa tugtong ito, sinabi ng Panginoon, daughter. Alam niyo po, napakalaking biyaya ito sa babae. Sapagkat sinabi niya, kung siya ay marumi na, pero ang Panginoon ay malinis, siya ay banal, doon sa tagpo na yun, ipinakita ng Panginoon na meron siyang otoridad talaga na magpatawad ng kasalanan. Sapagkat itinuring niya na kagad yung babae na kanyang anak. At isa pa, sinabi niya doon, your faith has healed you. Nakita ko po yung minsan yung aking kamalian. Alam niyo po, nananalangin po tayo, Panginoon, ako po, meron akong karamdaman, if it's your willing, Panginoon, pagilingin niyo ako. Tama naman po yung ating panalangin. Pero yung puso natin, hindi tama. Bakit po? Kasi sa isang banda, iniisip natin, pag hindi ako bumalik, hindi siguro kalooban ng Panginoon. Ang tanong ko po, hindi ba talaga kalooban ng Panginoong Jesus ang kagalingan? Kalooban po ba o hindi kalooban? Sigurado po kayo? Kalooban ba ng Panginoong Jesus ang kagalingan sa karamdaman? Ay, parang hindi kayo naniniwala. Tanungin nyo nga po rin yung katabi. Kalooban ba talaga ng Panginoong Jesus ang kagalingan sa karamdaman? Kagalingan po. Kalooban o hindi kalooban? Kalooban. Kaya nga sinabi ng Panginoon mula sa kanyang mga sugat, sa kanyang natin tinamok, anong katumbas nun? Kagalingan natin. Pero sa isang banda, hindi tayo katulad ng babaeng dinudugo. Sa isang yung babae na dinudugo, klaro sa kanya, God is willing to heal me. Ang Panginoong Jesus, willing siyang pagalingin ako. Kahit nahawakan ko lang yung laylayan ng kanyang damit, gagaling ako. Pero ngayon ang iglesia, o marami sa mananampalataya, Panginoon, meron akong karamdaman, if it's willing, Panginoon, kung lulobin mo, gumaling ako. Hindi ka gumaling. Alam niyo po ba ang problema? Wala tayong kapayapaan. Una, hindi nangyari sa atin, o minsan hindi nagaganap sa atin buhay, yung nangyari dito sa babae. Una, tinanggap siya bilang anak. Tanong ko po sa inyo lahat, kayo po ba, naniniwala po ba kayo na pagmamayari o parte kayo ng anak ng ating Diyos? Di ba? Konti lang nag-aamin. Naniniwala po ba talaga kayo po'y bahagi ng anak ng ating Panginoon? Pangalawa, may pananampalataya ba talaga tayo sa kagalingan?
Kaya pala hindi tayo gumagaling minsan sa ating karamdaman. Kahit na anong gawin natin, Panginoon, if it's willing, kung lolobin mo, pagalingin mo ako. Totoo naman po. Yung paghingi sa pagsasabi natin ng, Panginoon, if it's your willing, kung kalooban mo, maganda po talaga yun. Kasi hindi natin pinapangunahan ng Panginoon. Pero, walang pananampalataya. Hindi katulad ng babaeng ito. Mismo sinabi ng Panginoon sa kanya, your faith has healed you. Ang pananampalataya mo, hindi yung laylayan ng may kapangyarihan. Ang sabi ng Panginoon, ang sino man magkaroon ng pananampalataya, kahit na buto lang ng mustasa, sinabi niya sa bundok, lumipat, lilipat. Ang tagpong ito ay nagpapakita ng tunay na God's willing. Kalooban ng Panginoon. Pangatlo, sinabi doon, go in peace. Ang problema ngayon, kapag humihingi tayo sa Panginoon, Panginoon, kung kalooban mo, gusto ko po kayo tanungin, di ba po, minsan nag-a-announce po ang iglesia, meron po tayong gawain, kung sino man po gustong sumama, inanyayahan po namin. Ano pong sagot ninyo? Kung kalooban ni Lord. Ang tanong ko, yun bang sinabi natin kung kalooban ni Lord ay inaasahan mo talaga yung kalooban ni Lord o yung, depende sa akin. Minsan po, nagiging ganun ang ating trato kung kalooban ng Panginoon. Ipinapalagay natin yung kalooban natin ay kalooban ng Panginoon, pero hindi po. Ang kalooban ng Panginoon ay laging ayon sa kanyang katwiran. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, sinasabi sa atin ng Panginoon, ganito dapat tayo magsabi ng if God is willing. Dapat, kinikilala kagad natin bago tayo lumapit sa Kanya. Sinabi nga ng Biblia sa atin, ano man ang iyong hilingin sa aking pangalan, anong gagawin ng Panginoon? Ipagkakaloob niya. Hindi pala pwedeng, Panginoon, kung iyong loloobin, tapos may second mind ka, baka hindi ako gumaling. Hindi. Mali po yung ganitong panalangin. Hindi ko po sinasabing mali yung pagsabi natin ng kung lolobin mo. Tama po yun. Pero mali po yung nagkakaroon tayo ng reservation sa ating sarili. Yan po yung mahirap. Sapagkat kung nagkakaroon man tayo ng reservation sa ating sarili, walang kapayapaan. Pansinin niyo po, kapag sinabi niyo, Panginoon, kung lolobin mo na halimbawa lang po. Panginoon, kung lolobin mo po na magkaroon ako ng bahay, ikaw na pong bahala. Halimbawa, yun na pong panalangin natin. Tapos, pagtapos nun, isang linggo na, Lord. Ang tanong ko po, doon ba sa isang linggo na yon, hindi po ba talaga natin nakita yung kalooban ni Lord? Hindi ko po sinasabi sa atin sa gabing ito na kung ano man pong hingin natin, gagawin ng Panginoon kagad. Hindi po. Gagawin ng Panginoon o ayon sa ating kahilingan, magagawa yun ng Panginoon ayon sa pananampalataya mo. Alam niyo po, sorry po. Alam niyo po, gusto ko pong ibigay yung isang patotoo ko sa aking buhay. 2005 po, una akong dumating dito sa church. Nakapag-service po ako dito, unang-unang pagkakataon. Sa service ko po nandito, wala akong naintindihan. Kasi si Pastor Jong, hindi ko maintindihan. Tapos, pagtapos po ng gawain, nagkaroon kami ng parang youth fellowship. Ay, hindi ko rin po maintindihan kasi para kami nag-aaway, para sila nag-aaway noon. Kaya, pagtapos po ng 2005, lumaktaw pa po ng 2 taon na ako po'y muli nakapag-church dito sa taas. At doon po yung pagkatapos ng 2 taon yung naimbitahan po ako ni Pastor Manny dyan sa hagdan. At sinabi lang niya sa akin, alam mo, natatandaan ko po yung sinabi sa akin eh. Kasi tinanong niya ako kung, ikaw ba yung naniniwala sa Diyos? Sabi ko, po. Pero hindi po ako nagsisimba.
Kasi basta naniniwala po ako, kung ako naman po'y mabait at wala akong inaarabyado, pwede na po yun. Sabi sa akin ni Pastor, tama yan. Pero may iniwan siya sa akin tanong. Bago kami maghiwalay, sinabi niya sa akin, ano ang katotohanan? Naisip ko po noon, sa unang-unang pagkakataon sa buhay ko, sabi ko, graduate naman ako ng college. Pero bakit hindi ko alam yung sagot ng anong katotohanan? Sabi ko, imbitahan niya ako. Sabi niya, sige, gawin niyo po yung gusto niyong gawin. Pero pag may pagkakataon ka, sabi sa akin ni Pastor Manny, may pagkakataon kayo, dumalo ka sa amin. Dumalo po ako noon. At alam niyo po, sa pagdalo ko po noon, sa araw na yon, nakainom po ako. Sabado po kasi noon, Sabado, uminom kami ng mga kaibigan ko. Dati po kasi akong lasenggo. Sobra po akong manginginom dati. Ang tawag po nila sa akin ay stainless. Kasi po ang lalamunan ko po kahit anong ipainom dati, hindi po tinatablan talaga. Kaya, naisipan ko, pagtapos namin magkaroon ng inuman, naisip ko, bigyan na lang naisip ko, mag-church nga ako. Natapos po kami alas 4 na madaling araw sa pag-iinom. Ang service naman dito dati ay alas 8, alas 9. Alas 9. Ginawa ko po, nag-decide akong pumunta. Hindi, pagpunta ko doon, siyempre, naligo muna po ako doon sa bahay ng kaibigan ko. Tapos, naglakad po ako mula BF hanggang dito para hindi po talaga ako naamoy. Pero, habang ako po'y nasa worship service, ang isip ko po noon, ang sinasabi ko lang, tagal naman matapos. Tagal. Alam niyo po, sa buong pagpupo ko ng worship service, ang lagi-lagi ko lang, tagal matapos. Tagal. Sana hindi na ako pumunta. Ganun po ang aking isipan. Tapos, sa isang pagkakataon, sinabi ko po, meron kaya talagang Diyos? Yun po yung sinabi ko. Meron pa talagang Diyos? Meron kaya Diyos? Tapos pagkasabi ko po noon, alam niyo po ba kung ano nangyari? Sinabi doon, habang nangangaral, ang unang-unang worship service ko po, dito sa Holy Joy, tungkol sa pag-ibig. Yung habang inisip ko doon, meron ba talagang Diyos? Yun po yung inisip ko. At pagtapos ng sandali na yon, sinabi doon, alam niyo po, meron sa ating hindi naniniwala na merong Diyos. Ako po, kinabahan ako. Narinig ba nila? May nakarinig ba sa akin? Sa isip ko lang po yun. Meron po ditong hindi naniniwalang may Diyos. Di ba po yung taas po natin, 4 na hilera po na upuan. Alam niyo po, sinabi doon ng Panginoon, ikaw, doon po ako nakaupo sa pinakadulo, sa kaliwa. Sabi ng tagapagturo, ikaw na manginginom. Nagulat po ako kasi, bakit sa dami-dami ituturo, ito po'y talagang nangyari sa akin. Ikaw na manginginom, hindi ka naniwala sa Diyos. Nagulat po ako. Kasi, inisip ko, bakit na nalaman na nagsasabi ako, bakit? Wala naman talagang Diyos. Alam niyo po, pagtapos ng worship service na yun, umuwi ako ng bahay namin. Nakasalamin po ako noon, makapal po ang aking salamin. Umuwi po ako ng bahay na malungkot. Sabi ko, bakit ganun? Nalaman ni pastor na mayroon hindi ako naniniwala sa Diyos. Alam niyo po, yung buong hinintay ko po talaga gusto ko. Sabi ko, nag-decide ako pagtapos ng worship service na yon, nag-decide ako kahit umuwi ako ng malungkot, nag-decide ako na babalik ako dito sa pangalawang worship service. Pero ang ginawa ko po, niyaya ko po uli yung aking mga kaibigan. Uminom po uli kami doon sa bahay sa BF. Sinabi ko, kung hindi tayo iinom dyan sa harap ng bahay, doon tayo sa likod. Yung likod po nila, bakuran. Wala na po makakakita. Uminom kami ngayon. Alam niyo po, sa pangalawang worship service ko, sinigurado ko talaga na hindi ako maamoy na nakainom. Baka maituro na naman, ikaw na manginginom. Ginawa ko po noon. Nag-ready po talaga ako. Tapos,
pumunta na po ako nandito, sa pangalawang worship service ko po, hindi ko po alam kung natatandaan nyo yung una at pangalawa ninyong worship service, pero ako po natatandaan ko po, ay tungkol sa pagbibigay. Di ba naituro na po ako ditong banda. Siyempre, hindi na ako uupo dyan. Doon na po ako sa kabila, umupo. Tapos, habang nakikinig, sinasabi ko lang, wala nakaalam na ako yung umiinom. Sinabi ko lang sa akin sarili, siguro, hindi alam ni pastor na hindi ako naniniwala sa Diyos. Yun pa rin ang aking sinasabi. Hindi ako naniniwala sa Diyos. Hindi ako naniniwala. Basta ang alam ko, ang Diyos, kapag ikaw'y mabait, ikaw'y mabuti, wala kang inatraso, ikaw'y didiretso sa langit. Yun po ang aking sinasabi. Pero, halos yung matatapos na, ang sinabi ko nun, wala. Hindi totoo ang Diyos. Hindi niya alam na, hindi ako naniniwala sa Diyos. Yung matatapos na, ang layo po ng pagbibigay. Ang sinabi ko nga po, ang pangalawang worship service ko tungkol sa pagbibigay. Pero, yung malapit na matapos, ganito ang naging senaryo. Sinabi doon, meron pong hindi naniniwala sa ating makapangyarihan Diyos. Ikaw na, sinabi doon, naninigarilyo. Sabi ko na sa sarili ko, hindi ako naninigarilyo. Ikaw naninigarilyo. Sabi doon, ikaw na nagsusugal. O ba, tinuro na yung pangalawa. Pangalawang row na. Tapos, sinabi doon, ikaw na mayroong, sa pangatlo, ikaw na mayroong pagdudula sa Panginoon. Alam niyo po ba yung pang-apat na itinuro? Sabi na, lalong-lalo ko na manginginom. Alam niyo po, totoong nangyari sa akin to. Sa pangalawang worship service ko, nagimbal ako. Sabi niya, ikaw, lalo ka na, manginginom. Hindi ka naniniwala. Hindi po talaga literal na nakaturo sa akin. Pero doon sa row ko, kung saan ako nakaupo. Ang problema, nandun na nga ako sa pinakadulo. Nagtatago na nga po ako ng ganun kapag uupo ako. Pero, naituro pa rin ako. Sinabi ko noon sa pangalawang worship service, hindi na ako babalik. Totoo po. Sinabi ko na, hindi na ako babalik. Pero, nagtaka ako. Kasi bago matapos na yun, nasaktan ako. Sabi ko, bakit na naman yung nalalaman? May nakaamoy ba sa akin na ako'y manginginom? Pero, sinabi ko po noon, hindi. Alam niyo po, isang banda, bago matapos yung worship service na yun, sinabi ng Panginoon, ng Panginoon, kung ika'y naniniwalang meron talagang Diyos, humingi ka ng isang bagay. At gagawin ito ng Panginoon. Alam niyo po, sa pangalawang worship service ko, yun yung tumatak sa akin. Nakalimutan ko na tinuuli ako ng Panginoon. Pero masakit sa akin kalooban yun. Sinabi ko nga sa akin sarili, hindi na ako babalik. Pero, narinig ko kasi sinabi doon, kung naniniwala ka talaga merong makapangyarihan ng Diyos, humingi ka ng isang bagay sa Kanya. Pagtapos po ng worship service na yun, kung hindi ko po alam, kung natatandaan nyo po, yung medyo aking mga nanay na narito, yung salamin ko po, makapal na makapal. Payat po ako noon, sobrang payat ko. Ang kapal ng salamin ko, para akong tutubig. Pag tinanggal ko po yung salamin ko, nakaganito po ako, hindi ko po makikita. Pero, umuwi po ako ng bahay namin, pauwi ako ng bahay namin, tapos naalala ko, kung meron talagang Diyos, humingi ako ng isang bagay sa Kanya. Alam niyo po ba ang ginawa ko? Sabi ko, Lord, kung ikaw talaga ang aking Diyos, gusto ko pong makakita. Yung makikita ko lang po yung signboard ng jeep kapag uuwi ako. Ginawa ko po, unang-unang pagkakataon, binaba ko po yung aking salamin, iniwan ko po doon sa jeep. Kanibukasan, sa tingin nyo, nakapunta ako ng church, kaya pag daytime, walang problema. Kaya nakikita ko po naman, yung pagkagabihan na, umuwi ako dito, wala na pong gawain. Kasi dati po meron po akong gawain, nagtuturo po ako sa anak ni Pastor Jong. Yung uwian na, eto na. Sobrang labo na aking mata, wala talaga akong makikita. Nakita ko po doon, letter G. Sabi ko,
Baka gardenia, gawaran. Hindi ko po alam. Ginawa ko, pinara ko. Sumakay ako doon sa likod. Sabi ng driver, saan ka? Sabi ko, sana po, gawaran. Ang problema, sabi ng driver, ay, hindi to gawaran, garahe. Garahe! Pero sa kabutihan ng Panginoon, ilang years na po akong hindi nagsasalamin, isang bandang pagkakataon, alam po nila, Pastor, hindi po ako nagdadrive ng gabi. Kasi malabo nga po ang aking mata. Nangyari, isang bagay, pagka naroon po ako nagdadrive po ako sa NLEX, wala po akong suot na naabutan ako ng gabi. Galing po ako ng Kabuyaw. Naabutan ako ng gabi. Problema, yung sasakyan po na aking gamit, walang aircon. Umulan pa po. Kapag walang aircon ang iyong sasakyan, magmamuis po yun. Gabi na. At sinabi ko sa Panginoon, Panginoon, kung loloobin mo ngayon din, ipagkaloob mo sa akin yung aking malinaw na paningin. Nagdadrive po ako, at tumatakbo po ako ng NLEX nun, ha? 20 lang po yung takbo ko, pinipitpitan na po ako ng aking mga kasabay. Pero nung sinabi ko ng Panginoon, kung loloobin mo ngayon din, naniniwala ko, pagkakaloob ng aking paningin. Nagulat po ako. Kasi habang nagdadrive ako, sabi ko, number 157, nakikita ko po yung plaka. Tapos, alam niyo po ba, sa kabutihan ng Panginoon, nakapag-drive na po ako ng gabi kahit wala akong salamin. Ang tanong ko, paano nangyari yun? Dahil sa kalooban ng Panginoon. Paano? Sa haba-haba ng tinagal ko sa Holy Joy, doon pa lang ako mismo humingi ng sa mismong araw na ito, Panginoon, kung lulubin mo. Dapat pala dati ko pang ginawa yun. Dapat pala hindi na ako naghintay ng matagal na panahon para hingin sa Panginoon kung lulubin mo. Dapat pala magkaroon tayo ng pananampalataya. Alam niyo po, tinanong nga po ako ng kamakailan ng asawa ko, kasi po ang aking Mama Joy nagpatingin po sa mata. Alam niyo po ba, last time na nagpatingin ako para sa aking lisensya, sinabi po sa akin ng doktor, ikaw ba'y nakakakita pa? Sabi ko, opo, nagdadrive pa po ako. Sabi niya, paano nangyari? Dapat wala ka na nakikita. Sa batayan ng medical, sabi sa akin, dapat wala akong nakikita. Pero dahil sa kabutihan, dahil sa kalooban ng Panginoon, nangyari, kahit hindi ako nagsasalamin, nakikita ko na po pati ang mukha ninyo. Dati hindi ko po nakikita ang ilong ninyo. Ngayon nakikita ko na po. Ganun din po. Katulad na nangyari sa babae, sinabi niya may isang layunin siya. Panginoon, kung maawakan ko ang iyong layunin, gagaling ako. Nakamit niya. Paano naman si Jairo? Si Jairo, nakita niyang gumaling yung babae. Ang dami pang tao. Paano yan? Kung kayo si Jairo, mamamatay na yung anak ninyo. Ano sasabihin niyo, Panginoon? Ba't nyo naman? Emergency! Emergency! Panginoon! Alam niyo po ba, kapag emergency, wala tayong kapayapaan. Di ba? Hindi natin kaya yung ginagawa ni Jairo. Si Jairo, naghintay pa ako, Panginoon. Pinagaling mo pa yung babae, nakasaksihan pa ni Jairo yun. Ginawa pa nila. Pagtapos noon, lumakad pa sila pabalik ng kanyang bahay. At bago pa makarating sa bahay si Jairo, ano nangyari? Sinalubong siya ng kanyang mga tauhan. O kanyang makasama. At sinabi nila, Panginoon, huwag niyo na pong alabalahin ang guro sapagkat ang inyong paanak ay ano na. Halimbawa, tayo si Jairo, nalaman natin yung anak natin babae, patay na. Anong unang-una niyong magagawa? Siguro, kung ako po si Jairo, marahil ako po yung unang-unang manyari magdalamhati. Tama po ba? Kasi nawalan ka namatayan ka magdadalamhati ka. Kapag ikaw namatayan, alam niyo po ba, sobrang sakit ng pait ng iyong iyak. Sobrang. At hindi mo halos masabi, Panginoon, halos hindi mo masabi. Pero si Jairo, kakaibang tatay.
Yung nalaman niyang patay ng kanyang anak, ang sinabi lang sa kanya ng Panginoon. Tingnan po natin yung sinabi ng Panginoon sa kanya. Sinabi niya, hearing this, verse 50, Jesus said to Jairo, don't be afraid, just believe, she will be healed. Huwag kang matakot, maniwala ka lang. Ito yung pangalawang bagay na umahad lang sa atin sa if God is willing. Kung luluobin ng Panginoon. Anong may unang-unang humahad lang? Takot. Kaya nga nagkakaroon tayo, Panginoon, if you are willing. Tapos nagkakaroon ka ng takot. Paano pag hindi nangyari, Panginoon? Paano? Gagalingan ko. Pero sabi ng Panginoon, kay Jairo, pumayapa ka. Huwag ka mag-alala. Huwag ka mag-alala. Maniwala ka lang. Just believe. Alam niyo po, totoo naman. Tingnan po natin ha. Verse 50 po. Sabay-sabay po natin basahin. Verse 50. Amen. Sa huling-huli po, sa verse 53 po, sabay-sabay po natin basahin. 53. At tinawalan nila siya, hindi ba, na nagkalaman siya kapaylan. Ang tanong ko, patay na po ba talaga yung anak ni Jairo? Patay na po ba? Patay na! Pagdating na doon sa tahanan, patotoong patay na yung anak ni Jairo. Sana si Jairo nagtutulumahati na. Sana si Jairo nag-uuyak na. Pero hindi. Ang ginawa niya, sumama siya sa Panginoon. Kasama ang 3 disipulo ng Panginoon. Kahit sila'y tinatawanan, anong sabi ng Panginoon? Do not be afraid. Just believe. Alam niyo po ba, so sinabi nito kay Jairo, hindi ko po alam kung ano yung nararamdaman ni Jairo. Kung sa sitwasyon na yun, kung ako, sa sitwasyon na yun, masasabi ko, Panginoon, kung mas maaga lang sana tayo nakarating. Pero si Jairo hindi. Ang ginawa ni Jairo, naniwala siya. Totoong patay na ba ang kanyang anak? Kaya nga dun sa verse, verse 55, sinabi doon, her spirit returned and at once she stood up. Yung nakita ng Panginoon na meron na nag-iiyakan sa labas ng bahay ni Jairo, sinama niya si Jairo at ang kanyang asawa at 3 sa kanyang disipulo, pumasok doon sa kwarto. Sa Marcos, may sinabi ang Panginoon sa Marcos. Sinabi ng Panginoon, Talita koum. Talita koum. Ang sabi doon, little girl, get up. Alam niyo po, sa pagpunta ni Jairo ng Panginoon sa bahay ni Jairo, nasumpungan niya na totoong patay na yung anak ni Jairo. Pero ang sinabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Alam niyo po ba, itong malaking katakutan sa atin, ang kamatayan. Tama po ba? Di ba? Halimbawa, sino po dito? Sino po dito nagkaroon ng sakit? At sinabi niya, Lord, mamamatay na ako. Kung lulubin mo. Isang banda, ang nagiging dahilan sa atin kung bakit hindi nagkakaroon ng kaganapan ang ating panalangin, Panginoon, kung lulubin mo, if God is willing, nagkakaroon tayo ng takot. Sabihin mo nga ngayong katabi, ikaw ay nagkakaroon ng takot. Totoo ba? Tanungin niyo po ang inyong sarili, totoo bang nagkakaroon ako ng takot? Amen. Totoo! Nagkakaroon tayo ng takot. Bakit? Iniisip natin yung prayer natin, baka hindi sagutin ng Panginoon. Kung kayo po si Jairo, kung tayo si Jairo, sobrang emergency. Ano ba kasabihin natin? Panginoon, bakit hindi mo sinagot yung aking panalangin buhayin ng aking anak? Pero si Jairo hindi. Nung sinabihan siya ng Panginoon, huwag kang matakot. Pangalawa, ano sinabi ng Panginoon? Just believe. Ano yung mangyayari kapag ikay naniwala? Makakamtan mo kung ano ang iyong pinapanaligan.
Yung naniwala si Jairo, ano bang pinapaniwalaan ni Jairo? Mabubuhay ang kanya anak o hindi? Mabubuhay! Kaya nga siya unang-unang lumapit sa Panginoon eh. Kasi yun ang kanyang nakita. Kung lumapit siya sa Panginoon, kaya niyang buhayin ang kanyang anak. Yun ang kanyang pinapanaligan. Nangyari po ba? Nangyari po ba nabuhay ang kanyang anak? Amen! If God is willing. Tingnan niyo po, ang laki ng pagkakaiba ng if God is willing sa pananampalatayang sinasabi dito sa Biblia kaysa sa hinihingi natin sa Panginoon na if God is willing. Sobrang kaiba. Sa kanila, pag sinasabi nila ang Panginoon kung yung lulobin, naniniwala sila kung ano ang kanilang pinapanaligan. Pero sa atin, sa iglesia minsan, sinasabi natin, Panginoon, kung yung lulobin, pero meron tayong reservation. Sa tingin ko po, tama po na ipanalangin po natin, Panginoon, kung iyong loloobin. Tama po yun. Pero ang hindi tama, Panginoon, kung iyong loloobin, tapos meron kang takot at reservation sa iyong sarili. Sabi ng Panginoon, ask what your faith believes. Hingin mo kung anong ayon sa pananampalataya mong ipagkakaloob sa iyo. Alam niyo po, lagi-lagi ko pong sinasabi sa aking sarili, hindi pa nagaganap sa akin ang tunay na pagkilala sa katotohanan. Gusto ko pong tanungin kayo, alam niyo po ba yung salitang, alam niyo po ba yung passage sa Biblia na sinabing, ang katotohanan ang sabihin nga po natin, ang katotohanan ang ang tanong ko po sa inyo, meron po ba kayong kalayaan? Kaya hindi po natin naunawaan ang katotohanan. Kaya sinabi ng Panginoon, yung pananampalataya mo, panaligan mo. Kung anong hiningi mo sa iyong pananampalataya, ito'y mangyayari ayon sa aking kalooban. Dapat pala, kapag magpe-prayer pala tayo, hindi lang pwedeng sabihin natin, Panginoon, pagalingin niyo po ako if it's your willing. Pwede naman po. Pero dapat pala ang sinasabi natin, Panginoon, tulungan mo ako magkaroon ng pananampalataya sa aking kagalingang magmumula sa iyo. Dapat pala hindi mo lang pinapanalangin yung kagalingan mo, pero yung pananampalataya mo ay panalangin mo. Hindi pala pwedeng sabihin natin, Lord, if it's your willing, dapat pala yung willing na Lord, meron kang pinapanaligan. Walang reservation. Hindi po pwedeng may takot, hindi po pwedeng walang kapayapaan. Sabihin nga po natin, kung loloobin ng Panginoon. Bago po tayo matapos, balikan niyo pong lahat ng inyong ipinalangin na sinabi niyo kung loloobin ng Panginoon. Ilan po doon sa panalangin po natin na malaki ang reservation natin o pag-aaninlangan? Ilan po doon sa sinabi natin panalangin, Panginoon, kung loloobin mo, na merong takot, merong hindi pananampalataya. Kung meron man po, ang sabi ng Panginoon sa atin, I am willing. Alam niyo po ba, gusto ko munang tanungin po, sa lahat ng panalangin itinataas natin sa Panginoon, anong sagot niya? CJ, anong sagot ng Panginoon sa iyong panalangin? Ha? Hindi ko. Sasabihin ba sa iyo ng Panginoon? Ano pong sagot ng Panginoon sa ating panalangin? Alam niyo po ba? Sa huling-huling salita na sinabi ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, anong huling-huling binitawan ni Kristo sa salita? It is finished. Kaya nga, di ba sabi ng Panginoon, bago mo palang hingin, i-claim mo na. Bakit? Kasi, it is finished. Naganap na. Bago pala natin hilingin, naganap na. Ang problema na lang, kailangan mo manampalataya doon sa pinagkaloob na kasagutan ng Panginoon sa iyo.
ito po ang sabi ng Panginoon sa atin. Kailangan natin magkaroon ng tunay na panalangin na ayon sa kanyang kalooban. Hindi pala natin pwedeng sabihin basta-basta na lang kapag kunyari may lakad. Oh, kung kalooban ni Lord, makakapunta ako. Kalooban ba talaga ng Panginoon yung kalooban natin? Totoo naman po, ulitin ko po, totoo po na dapat natin hingin ang kalooban ng Panginoon. Pero minsan sinasabi lang natin yun para ano? Maging dahilan ng isang Kristiyano. Dahilan lang. Pero hindi po talaga ganun ang kalooban ng Panginoon. Kung isipin po natin, si Jairo, patay ng kanyang anak, lumapit sa Panginoon. Bakit? Kasi gusto niya yung pananampalat, yung kung anong gusto niyang hiningin sa Panginoon, gusto niyang makamtan. Yung dinudugong babae, kahit na siya dinudugo ng 12 taon na, isa lang gusto niya, pakli niya, gusto niyang gumaling. At sa kanyang pagpapagaling, sinabi ng kanyang Panginoon, ikaw ay magalaya na. Ikaw ay aking anak. Wala ka nang, hindi ka na madumi. Alam niyo po ba yung tagpo na yun, katumbas na yun ng pagpapatawad ng Panginoon. Ganon din. Sa kabila ng lahat po ng ating mga bagay na naranasan sa ating panalangin, ang takot, ang hindi pananampalataya, isa lang ang sasabihin sa atin ng Panginoon. Manumbalik ka sa aking kalooban. Ito ang aking kalooban. Tanggalin mo yung takot, tanggalin mo sa iyong reservasyon. It is my will. God's willing. Sige po, sabihin nga po natin sa ating katabi, manalangin ka according to God's will. Anong kailangan gawin? Kung paano tayo makakapanalangin sa according to God's willing, anong kailangan gawin? Walang ano? Walang takot. Walang ano? Walang takot. Sinabi doon ng Panginoon. Walang takot. Ano pa po? Just believe. Huwag kang matakot, just believe. Just believe. Alam niyo po, mabuti ang Diyos. Lagi-lagi ko po sinasabi sa aking anak, sa aking asawa, darating ang pagkakataon, siga, yung anak ko pong yan, mahiwalay ng landas sa Panginoon. Sa tingin ko po. Pero magiging paraan ng Panginoon yun para maranasan niya yung tunay na pag-ibig sa Kanya ng Panginoon. Ganon din tayong lahat. May isang punto sa ating buhay na hiwalay tayo sa Panginoon. Bakit? Para maranasan natin personal ang Diyos. Kung tayo rin, kung ako rin, kung katulad ko rin po kayo noon, na sinasabi ko, meron ba talagang Diyos? Alam niyo po ba ang katumbas noon ngayon? Kapag hindi ka naniniwala sa kalooban ng Panginoon sa iyong panalangin, sinasabi mo rin, meron ba talagang Diyos? Mali po. Ang gusto po ng Panginoon sa atin, manalangin tayo according to His will. Walang takot, just believe. Walang takot, just believe. Walang takot, just believe. According to God's will. Sige po, tayo pong lahat ngayon ay manalangin sa oras na ito. Panalangin po natin, Panginoon, nagkaroon kami ng maling pangunawa sa panalangin namin if God is willing. Nakita po namin, Panginoon, ang aming reservasyon sa aming mga sarili. Nakita po namin, Panginoon, ang aming paghiwalay sa iyong pong kalooban na kami napupuno ng takot at nakakalimutan namin manampalataya sa iyo. Sama-sama nating idalangin at turuan tayo ng Panginoon na tunay na makapanalangin pa according to His willing at sa lahat ng bagay sa ating buhay pananampalataya according to God's willing. Tayo po lahat manalangin. Ama namin nasa langit, lubos sa makapangyarihan sa lahat. Alam po namin naman ang karoon kami, Ama, ng kakulangan sa pagkilala sa aming mga panalangin sa iyo pong pangalan. And lubusin kami, Ama, humingi po ng kabaturan sa mga pagkakataong ito na nalibot namin at napuno kami ng takot. Hayaan niyo nga po, Ama, na kaming lahat po, Panginoon, ay tunay, Ama, na matuto. God is willing
Tanggalin niyo po sa amin ang takot. Tanggalin niyo po sa amin ang takot. At ayahan niyo nga po, Ama, na kami po itubusin, Panginoon, manampalataya sa iyo. Kinikilala po namin, Panginoon, na ang iyong pagkabutihan at ang iyong dakilang kalooban. Patuloy namin masampungan. Ayahan niyo nga po, Panginoon, sa kami po ipatuloy, Ama, na makalapit sa iyo. According to God's willing, God's willing. We pray, Ama, kawain niyo po, Panginoon, sa amin. Ang lahat po, Ama, ng pabagay na aming mga kamalian. At ayahan niyo nga po, Panginoon Jesus, na ikaw lamang po, ang tunay, Ama, na maranasan, at tunay, Ama, na makamtan. Ayahan niyo nga po, Ama, na ikaw lamang po, ang tunay, Ama, na masampuan, Ama, sa aming mga buhay. Hinahayaan po namin, na ikaw lamang po, ang tunay, Ama, na makamtan. Help us, Ama, help us, Jesus. At ikaw lamang po, ang tunay, Ama, na masampuan. God is willing. God is willing. God is willing. God is willing. Ayon po, Ama, God is willing. Kayo po ang tunay, Ama, na mapangalanan at tunay, Ama, pinapasalamatan ka namin sa katotohanan ito na inyo po pagpapahayag sa iyo pong salita. Kami po ipatuloy, Ama, na nagpapasalamat at ikaw lamang po ang tunay, Ama, na makamtan. Kinikilala po namin ang iyo pong kabutihan at ang iyo pong pagtutulong sa amin. Ama namin nasa langit, kinikilala po namin, Panginoon, ang iyong pong pagtutuwid sa aming mga buhay, sa aming mga panalangin, ito na sa iyo. Nawa, sa mga pagkakataon pa na kami tatawag sa iyo pong pangalan, if God is willing, tanggalin niyo po sa amin ang lahat po na aming mga pagtakot at palitan ito ng tunay na pagkilala sa katotohanan. Nawa, sa aming mga panalangin tataas pa, nawa, magkaroon kami ng tunay na pananampalataya sa aming mga panalangin para sa iyo pong pangalan. Lubusan din kami, Ama, na nagpapasalamat sa katagumpayan na iyo pong pinakaloob sa araw na ito, na mapatuloy niyo pong pagpalain ng magaganap po ng mga pagdiriwang sa araw po ng worship service para po sa iyo pong pangalan. Kinikilala po namin ang iyo pong pag-iingat hanggang sa aming pong pag-uwi. Muli po, ibinabalik po namin ang tunay na papuri pagsamba sa iyo pong dakilang pangalan. Tayo po'y manalangin. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan niyo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin at huwag niyo po kami ngarap sa mahigpit na pagsubok kundi ilan niyo po kami sa masama sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless po.